ang kasama ng Diyos sa paglikha ng sanlibutan. Yan po ang tatalakayin natin ngayong araw para sa video ito. Evangelos TV. Mababasa po dito sa Genesis chapter 1 verse 26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Dito po sa Genesis chapter 1 verse 26, may binanggit pong plural terms ang Diyos. Sinabi po niya, likhain natin ang tao. Ibig sabihin po ng natin, meron po siyang kasama. Likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Nagpre-represent na hindi lang po siya mag-isa. May kasama po atin ayon sa ating wangis. So hindi po siya nag-iisa. Now, sino po yung kasama ng Diyos? Dito po sa chapter 1 verse 1 to 3, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Dito po sa talatang ito, sinasabi po na ang kasama ng Diyos ay ang salita. Bawat utos or bawat command, nagkakaroon po ng katuparan. Halimbawa, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng dilim. Yun po ay mga salita yon, tinig. Sa madaling salita po, naglilikha po ang Diyos sa pamamagitan ng salita. Now, sino po yung tinutukoy na salita? Basahin po natin ang chapter 1 verse 14. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na kanya. Bilang kaisa-isang anak ng Ama, siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Ang tinutukoy po dyan na naging tao ay walang iba kundi po si Jesus. Si Jesus po na katawang tao po at nanirahan sa piling ng mga apostol. Dito din po sa chapter 1 verse 3, siya ay nasa sanglibutan at ang sanglibut ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakikilala ng sanglibutan. At dito din po sa Hebreo chapter 1 verse 2 ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. So malinaw po during the creation, ang Diyos nagbibitaw ng salita. Yung salita po nagkakaroon po yan ng katuparan. At ang salita po na yan ay ang kanyang anak na si Jesus. May mga nagko-question po dyan, paano po mangyayari yun? Gawa ng si Jesus ay tao lamang. Dito po sa Micah chapter 5 verse 2, sinasabi po dito, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Diyan po sa Micah, binanggit po dyan sa talata, mula sa Bethlehem, lalabas ang isang magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Right before the creation, walang hanggan. At dito rin po sa chapter 6 verse 38, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Dito po si Jesus po ang nagsasalita niyan. Bumaba po siya mula sa langit dahil ayon po yan sa kalooban ng Diyos Ama. Gayon din po dito sa chapter 8 verse 23. Kaya't sinabi ni Jesus, kayo'y mula dito sa ibaba, ako'y mula sa itaas. Kayo'y taga-sanglibutang ito, ngunit ako'y hindi. Sa mga talatang ito, pinapakita po dyan na umiiral na po si Jesus bago pa likhain ang sanglibutan. Kaya nga po dito sa chapter 17 verse 5, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kalwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Gayon din po, chapter 17 verse 24. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, ibig ko kung saan ako naroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong iniibig bago nagtatag ang sanglibutan. So maliwanag pa po sa sikat ng araw, umiiral na po si Jesus bago pa likhain ang sanglibutan. Nasuportahan din po ito sa unang libro ni Pedro, chapter 1 verse 20. Siya ay itinalaga na nung una bago itinatag ang sanglibutan.
So napakalinaw po, no, i-summarize po natin. Ang mismong salita ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus. Siya po yung katuparan sa paglikha. Kaya nga po, paulit-ulit na sinasabi, sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat. Ang kasama ng Diyos during the creation ay walang iba kundi si Hesukristo. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan i-click ang subscribe button, like and share. Pwede rin po kayong mag-comment sa ibaba. God bless po and Amen.